assuming na meron pa tayong bayan na tatawagin na Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon na mangyayari. Kasi kaduda-duda din yung galawan ng administrasyon ngayon, di ba? Mag-iisip ka, bababa pa ba ito? Hindi. May mangyayari pa bang eleksyon? O wala na? Lahat naman ng qualified sa ilalim ng saligang batas na pwedeng tumakbong Pangulo ay pwedeng tumakbo. Mag-file sila ng certificate of candidacy nila. Kung meron ba tayong bansa na matatawag Pilipinas sa 2028 at merong eleksyon, lahat ng pwedeng tumakbo ay oo. Lahat ng qualified sa ilalim ng saligang batas ay pwedeng tumakbo. VP exclusive, ano yung plans mo sa 2020 elections? Tatakbo ka ba for president? Or kailan ka mag-decide kung tatakbo or hindi talaga? Kano sa ganito, nagsulti ko nga maghatag ko sa ako ang desisyon. Sa this year, 2026 Oo, naaman din ang tubag din ha. 2026 naman. Sige. Madiri ang ato. Kahapon na sa Moman VP sa kanya, makampo na. Sige ka to VP, kailan VP? Paulit na lang. Plans mo? Ayoko na ulit-ulitin yan, paulit-ulit na yan, 2019, 2022. So wala kang plans pa sa ngayon na? Mangumusta sa mga tao. Humanak ka! Ana na pa, VP, tinawag na kasi ningalingan ng Malacanang ang statement mo na hinaharas mo ng administrasyon ang mga kalyado mong senador na kaya dumidistansya ka. Ang sabi ni Claire Castro or ng Malacanang, tell it to the Marines. Sinasabi ko na nga paulit-ulit na na si Claire Castro nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag siya na spokesperson ng Office of the President. At syempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, nakikinig ang buong mundo, hindi lang yung mga kababayan natin. At syempre, kapag ganun yung nagsasalita at ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat hindi na siya pinapakinggan at pinapansin. VP, sa February 23 na ang confirmation of charges, kaya FPRD ng ICC. Ano yung Pila pa yung nabiling dira? Tulo na lang. Expectation natin Gusto ko sa mga confirmation of charges. Expectation natin. Higan ba ngayong 23 February? Hindi ko alam kung ano yung mangyayari sa confirmation of charges dahil hindi ako kaparte ng paghahanda ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mahalaga ay meron siyang mga abogado na kamiting niya lagi ngayon at kausap niya lagi ngayon para mapag-usapan nila yung paghahanda nila para sa confirmation of charges. Ano ka ba, VP, na kakatigan ng ICC or kakatigan tayo, si FBRD ng ICC? Malayan sa confirmation of charges. Ang dasal natin ay dapat maging patas ang korte. Kahit sa ang korte man yon sa mundo, yun yung dasal natin, na maging patas ang korte. VP, alam lang ni FBRD na naman yung kapatid niya. Ano yung reaction niya? No comment muna dyan. Next. So, VP, the upper chamber formally adopted Senate Resolution 37 expressing the sense of Senate in condemning recent public statement issued by the Embassy of the Republic of China concerning the Philippine officials and institution last February 29. So may resolution na ngayon ng Senate na yun nga, na di-condemn nila yung nang pirma yung 15 senators condemning Embassy of China and other officials of the Republic of China. Bilang Vice President, ang posisyon ko dyan, sa usaping diplomasya at foreign affairs, dapat doon yan sa loob ng Office of the President at sa Department of Foreign Affairs. VP, anong take mo sa nangyayaring world war between our country and the Chinese officials with regards to West Philippine Sea? Hindi ko nabasa yung World War. Wala akong nabasa sa mga sinasabi ninyo na World War. Ang sa akin lang ay dapat ayusin natin ang ating relasyon sa lahat ng mga kapitbahay natin at sa lahat ng iba pang mga bansa sa buong mundo.
mundo. The International Criminal Court has granted the request of former President Rodrigo Duterte's legal team in the prosecution to add new pieces of evidence to be used in the proceedings. O hindi ako makapagkomento dyan. Ang pinaka maayos o magandang statement na manggaling ay mula sa defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. VP, first, good news. Tumaas yung net satisfaction ratings mo according sa SWS survey. Oo. Tumaas ng plus 6 points. So, more than 50. So, any Lagi naman may survey o wala. Nagpapasalamat kami lagi yung mga kasamahan ko sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Ako bilang Vice President, nagpapasalamat kami sa patuloy na suporta ng mga mamamayan natin, mga kababayan, sa mga programa, proyekto at aktibidad ng Office of the Vice President at syempre yung mga lakad ko. si PBBM is negative 5 pa. Negative 5 yung ano niya, net satisfaction ratings. Oo, well hindi ko masagot kung bakit negative 5. Ay sa akin lang, paniwala ko, tinitingnan ng mga tao kung ano yung mga nagawa ng isang opisyal para sa bayan. At doon din sila nagbabase sa kanilang pag-assess o pagbigay ng rating para sa isang opisyal ng bayan. VP, reaction mo sa pagbasura sa House of Justice panel sa impeachment complaint ni PBBM na kung doon ka mo insufficient in substance. Basura na itong yung impeachment complaint. Wala akong komento dyan kasi hindi ko naman napanood yung proceedings doon sa Justice Committee. Pero, yun. VP, sabi niyo na Malacanang na walang ginawang impeachable offense si PBBM. Wala para talaga para sa iyo or meron? Para sa akin, personal ko na opinion. Ako di ba ang nagsabi pinakauna na impeachable offense yung pagpirma ng budget na alam mong galing siya sa bill na may mga blanco at merong mga insertions. At syempre impeachable offense din yung humihindi ang isang opisyal kapag merong nagtatanong ng competency niya na mamuno at may nagsasabi na gumagamit siya ng illegal na droga. So are you this parang opposite ka doon sa parang result ng House of Representatives na ibasura? Hindi ko kasi nabasa yung impeachment complaint kay Pangulong Marcos. So hindi ko masabi kung yung mga sinasabi ko ba ngayon ay nandoon, pero ako bilang Vice President, kapag merong challenge sa fitness ko, paniwala ko, hindi ako pwede humindi. Kasi nag-oath ako At sinasabi ko doon na I will preserve and defend the Constitution. And paano mo ma-preserve and defend ang Constitution, ang saligang batas, kung wala ka sa tamang pag-iisip? VP, nag-file ang religious group ng third impeachment complaint against you, VP. So ano yung comment mo? Kumusta yung paghahanda ng iyong defense team doon sa mga impeachment complaints mo? Paniwala ko naman na naghahanda sila, nag-aantay sila ng opisyal na kopya sa lahat ng mga reklamo. At ang sa akin lang ay hindi ako nagkulang ng paghahanda sa kung anumang mangyaring mga impeachment dahil noong nakumpirma ko mula sa opisina ni dating Speaker Martin Romualdez na totoo nga ang pinag-uusapan sa loob, ang impeachment ay naghanda na rin ako. Kumuha na ako ng defense team. Ngayon kami naman ang tatayo.